Huwag na kayong mag-abala pang magsalin. Ang natitirang alak, ako na ang iinom para sa tatay ko. Kaya ko itong inumin mag-isa. Sige ba? Pero kung iinom ka, hindi lang itong isang bote ang iinumin mo. Bigyan niyo ako ng isang hilera ng alak. Kung mauubos nyo lahat ng alak na ito, tatawagin kitang mahal na tatay. Paano kung hindi ko maubos? E di ang pambayad sa alak ngayong araw, pati ang bayad sa kwarto. Ituturing nating utang ninyong dalawa sa akin. Ako ang magpapasya sa interes. Ito. Inumin. Isang hilera. Pamatay naman ito. Inom. Ayos. Ubus na. Grabe, ang lupit. Huwag na. Tawagin mo na lang akong kuya. Kuya, boss. Aalalayan ko muna siyang magpalamig para mahimasmasan. Dahan-dahan lang. Sige, ingat kayo. Ingat sa paglakad. Kuya tatay, grabe naman ito. Ang lakas talagang uminom nito. Tingnan mo, upo. Upo, ayos lang. Ikaw, hindi ka lasing. Kung hindi ako nagpanggap, sa tingin mo ba paaalisin nila tayo? Alam mo ba kung gaano karami ang nainom mo? Mga 70 o 80 baso yun. Paano naging posible, na parang wala lang sa iyo? Itong kamay ko, sa mabilis na pag-alog, kaya kung pasinggawin ang alkohol, para maging parang tubig na lang. Kaya pala mula simula hanggang dulo, peke palang alak ang iniinom mo. Sayang naman ang masarap na alak, sinayang mo lang lahat. Sino ba naman ang makakainom ng 70 o 80 baso? Sa bagay, tama ka, mag-CR ka muna. Huwag mong tiisin, baka mapano ka. Sige na, bilis. Aalugin ko lang. Alak pa rin naman ito, di ba? Ha? Nandoon ang CR, bakit ka nang galing dyan? Tatay, makinig ka, kapag ang tao ay sobrang lasing na, ang panlasa niya, hindi na nagiging sensitibo, kahit alak pa yan, o kung ano pa mang bagay. Hindi na nila talaga kayang pag-ibahin. Ang tinatanong ko, ano ang kinalaman ng maling CR sa lahat ng pinagsasabi mo? Isipin mong mabuti, lasapin mo. Hindi ka pumunta sa CR. Pumunta ka para gumawa ng alak. Itong alak na ito. Anak. Ikaw. Ito, medyo walang modo to. Sasabihin ko sa inyo. Ito yung tinatawag na kung saan nanggaling, doon din babalik. Ibabalik lang sa tunay na may-ari, di ba? Ang sarap inumin. Ay nako, ang likod ko, sumasakit na. Salamat sa pagod nyo, tatay. 2 siopaw na lang ang natira. Kumain ka muna ng siopaw para malaman ang tiyan mo. Parang ngayong araw ay matagumpay nating natapos ang trabaho. Hala, dahan-dahan sa pagkain. Walang makikipag-agawan sa iyo. Bakit ka ba nagmamadali? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto. Magsusuka yata. Bakit naging gintong siopaw to? Gintong siopaw. Gintong siopaw nga talaga. Ginto ang isinuka mo. Ikaw ang reinkarnasyon ng gintong palaka. Huwag kang malikot, hayaan mo akong samamba. Diyos ko po. Tatay, sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali? Ganito kalaking tumpok ng ginto. Isinuka ni Desway yan. Nakita ko ng sarili kong mga mata, paano ako magkakamali? Desway. Siguradong sigurado, reinkarnasyon ng gintong palaka. Ay nako, ang pamilya natin sa susunod ay hindi na mamamroblema sa pera. Ano ba yung gintong palaka? Isa lang yung palaka, pero ito ay nakakapagsuka ng ginto, palaka pa rin yun. E di ba pumunta siya sa bahay natin? Baka gusto niyang makatikim ng karne ng gansa. Gawin mo na ang assignment mo. Ano-ano bang pinagsasabi mo? Opo. Lolo, bakit ang dami ninyong dalang beans? Papatikim ko to kay Desway. Baka sakali, makapagsuka siya ng isang plangga ng gintong beans.
Ang talino talaga ni tatay mag-isip. Tama na, huwag na kayong magbiro. Kahit may ganyang kakayahan si Deswai, hindi natin siya pwedeng pahirapan ng ganyan. Paano kung ang katawan niya masira dahil sa pagod, anong gagawin natin? Sapat na ang perang meron tayo. Huwag tayong maging sekim. Si Lola talaga, mahal na mahal ang apo. Nag-aalala lang ako para sa kanya bilang lola niya. Sino ba namang hindi magmamahal sa mabait na bata? Kalahating porsayon na lang ang kainin mo. Lolo, bakit hindi pa po kayo nagpapahinga? May masama ba sa pakiramdam nyo? Paikot-ikot lang ako, hindi ako makatulog. Sa totoo lang, sa buong buhay ko, wala na akong ibang hinahangad. Pero may isang bagay pa. Tungkol sa sining ko ng panggagamot. Wala pa ring magmamana. Nandito naman ako. Ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo, gusto kong magmana, ayaw nyo lang pumayag. Ay nako. Ito ang tradisyon ng mga ninuno natin. Ipinapasa lang sa lalaki, hindi sa babae. Ang tatay mo naman, masyadong mababaw ang kakayahan, magiging kusinero ka lang. Ang mga tradisyon ng ating mga ninuno, ay gawa rin naman ng tao. Sa totoo lang, may napili na ako. Gusto kong ipasa ang aking kaalaman sa panggagamot, kay Deswai. Kalmado ang kanyang isip. At napakatalino niya, siya talaga ang itinakda ng langit. Hindi nga niya kilala kung sino siya. Paano mo nasabing may potensyal siya? Sige na nga. Subukan mo muna, pagkatapos ay ituro mo sa akin. Ituring mo na lang itong pambayad sa pagligtas ko sa buhay mo. Simula sa araw na ito, ibibigay ko na ang pamana ng ating mga ninuno, ang aklat ng Zuan Huluohan. Opisyal na ipapasakay, Deswai. Ito ang kayamanan ng pamilya Luo, na pinangalagaan ng maraming henerasyon. Tandaan mo itong mabuti. Pag-aralan mo ang bawat salita at pangungusap. Lumalala na ang sakit ni Lolo. Ang aklat na ito, kabisadong kabisado ko na iyan noon pa. Ate, bakit nitong mga nakaraang araw, gabing-gabi ka na kung umuwi, huwag kang masyadong magpakapagod, baka magkasakit ka. Maraming order ng midnight snack ngayon, para dagdag kita rin, pero hindi naman dapat ganito kagabi. Ingatan mo ang kalusugan mo, Deswai. Nitong mga nakaraang araw, tinulungan mo si tatay uminom sa bar. Ipinagdala kita ng lugaw. Higupin mo para guminhawa ang sikmura mo. Salamat, ate. Ate, maupo ka muna. Hihilat ko ang likod mo. Hindi ko alam kung bakit, kahit na wala ang alaala ko. Pero ang mga simple at mainit na sandaling ito, palaging nagbibigay sa akin ng pakiramdam, na hindi ko maipaliwanag. Marahil, bago ako napunta sa pamilyang ito, wala talaga akong tunay na pamilya. Boss, nahanap na namin ang eksaktong lokasyon ng Zuan Huluohan, doon lang sa lumang distrito ng Haicheng. Magaling. Isang malaking karangalan na makita kayong dalawa ngayon, talagang ikinalulugod namin ito. Kami ay mula sa KXMH Teknolohiya, sinadya naming bisitahin si Lolo Luo, para makipag-usap tungkol sa isang kasunduan. Kasunduan? Ano ba ang balak ninyo? Kami ang maglalabas ng pera, kayo naman ang magbibigay ng race ATA. Sama-sama nating isusulong ang pag-unlad ng modernong medisina. Anong klaseng race ATA ba ang gusto ninyo? Matagal na naming balita na may sikretong gamot si Lolo Luo, na kayang balansehin ang 5 elemento, at ayusin ang yin at yang. Itinuturing itong pinakamahalagang kayamanan sa medisina. Gusto rin naming palaganapan ng inyong hanggang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng panggagamot. Ganito na lang, Lolo Luo, magbigay kayo ng presyo. Kahit magkano pa iyan, handa kaming magbayad. Hindi ko ibebenta. Bakit ayaw ninyong ibenta? Lolo Luo, alam namin ang resetang ito ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Hindi matutumbasan ng pera ang halaga nito, kaya kahit ano pang hilingin nyo, sabihin nyo lang, basta't kaya naming gawin, siguradong pagbibigyan namin kayo. Sabi ng hindi ibebenta, hindi talaga, bakit ang dami nyo pang Saturday? Umalis na po kayo. Huwag na kayong mga bala rito. Mainit ang ulo ng matanda namin. Kayo. Umalis na po kayo. Xiaohua, nagugas ka na ba ng kamay? Opo, nagugas na. Maaga ang shift ko ngayon, mauuna na ako. Sige, tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Humigop ka muna ng lugaw bago ka umalis. Hindi na aabot, bakit nagmamadali ka? Heto sa iyo. Kumain ka na. Aalis na ako. Tatay, tapos ka na bang kumain? Mail late na ako. Sige na, sige na. Ang damit mo. Alis na ako, dahan-dahan lang. Hoy, may urgent order ako. Kailangang i-deliver agad. Bakit ba nagmamadali ka? Kumain ka muna. Hindi na, nagda-diet ako. That's why, pamayat ka yata, kumain ka pa ng marami.
Huwag kang magpatakbo ng mabilis. Lola, kumain ka ng lugaw. Mainit pa ito. Tapos na akong kumain. May usapan kami ni Lolo Lee sa kabilang bahay. Mag-I-square dancing kami. Hoy matanda, dahan-dahan sa pagkain. That's why, kumain ka pa ng marami. Hindi pa nga ako kumakain eh. Ay nako, kumain ka ng kaunti lang. Hindi ka pa kumakain. Tayong dalawa lang naman. Sige, lamon lang. Ay, Lolo, narito na ako, Lolo. Naging busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Ilang araw tayong hindi nagkita, bakit parang pamayat kayo? Ako na apo nyo, ipinagdala ko kayo ng mga pampalakas. Tingnan nyo ito. Ito ang bagong produkto ng kumpanya namin, Space Vitality Water. Galing pa ito sa kabilang panig ng buwan, tubig para sa mahabang buhay. Kakalapag lang nito mula sa disyerto ng Kuchi. Ako na apo nyo, agad ko itong kinuha para sa inyo. Dinala ko ito para sa inyo, Lolo. Kung nahuli lang ako ng kaunti, hindi ko na ito maabutin. Galing sa buwan, opo. Magkano naman ang halaga nito? Ang original na presyo ay 38,888. Para sa inyo, Lolo, 10,000 na lang. Presyong kapamilya na ito. Magkano? Magkano kamo? 10,000. Ito. Sino naman ito? Apo ko siya. Si Zhang Deswai. Hindi. Lolo, kailan pa kayo nagkaroon ng isa pang apo? Hindi ba't ako lang ang kaysa isa ninyong apo? Kadaragdag lang. Bago lang siya. Siya ang apo sa turing ko. Mula ngayon, kayong dalawa, ituring niyo ang isa't isa na parang magkapatid. Kumusta? Kumusta? Aray, sumasakit ang tiyan ko. Mag-usap muna kayong dalawa. Dahan-dahan lang, Lolo. Sige, sige. Magsalita ka na. Ano ba talaga ang ibinebenta mo? Wala akong ibinebenta. Sino ka ba? Tunay na apo ka ba ni Lolo? O apo sa anak na babae? Hindi pareho. So nagpapanggap ka lang din na apo. Anong nagpapanggap na apo? Sabihin ko sa iyo. Nandito na ako. Nagpapanggap na apo ng mahigit 3 buwan na. Kapag sinubukan mong sirain ang plano ko, lagot ka talaga sa akin. Hindi talaga ako nandito para magbenta ng health products. Masyado kang seryoso sa pag-arte. Pero bilib din ako sa sipag mo. Ang aga-aga, nandito ka na para makikain ng almusal. Dito ako nakatira. Ano? Dito ka nakatira? Oo. Araw-araw akong nagdadala ng pagkain at inumin. Pero hindi ko man lang naranasan ang ganyang trato. Halata naman. Anong klaseng maitim na balak ang pinaplano mo? Gusto mong perwisyo ang lolo ko. Nagbebenta ka ng moon water na to. Hindi ako mananakit ng tao. No. Tunay at dekalidad to. Itong moon water. May mga litrato pa. Pinapakita ko lang ang ebidensya ng produkto. Tinitingnan kita. At ikaw ay isang palamuning pogi lang. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mga taong katulad mo. Paano ako naging palamunin dahil sa mukha ko? Marangal akong nagtatrabaho gamit ang bibig ko. Sabihin ko sa iyo, ang mga taong katulad nyo ay walang konsensya. Niloloko nyo ang mga matatanda. Dapat sa inyo, mamatay na. Tumigil ka na sa kadaldalan mo. Ano ka ba talaga? Nagbebenta ng health products o nasa networking? Bakit ba hindi mo maintindihan? Wala akong ibinebenta. Pero kung ang bagay na to ay makakasama sa kalusugan ng lolo ko, hindi kita mapapalampas. Lolo mo. Lolo ko yun. Sabihin ko sa iyo, ang kakayahang makabenta ng gamit ay sarili kong talento yun. Wala kang pakialam doon. Kung matalino ka, lumayas ka na rito. Sige, tingnan na lang natin ngayon. Lolo. That's why. Habang nasa banyo ako, pinag-iisipan ko to. Sabi ko, pwede mo bang ituro sa akin yung pagiging immortal? Bigyan kita ng candy. Lolo. Ano po yung sinabi nyo? Ano yung ipapaturo mo sa kanya? Ang pagiging immortal. Iyong bagay na iyon, hindi ba sa mga nobelang martial arts lang? Matatagpuan ang ganyan. Iyong katawang hindi namamatay. Lolo ko naman. Huwag naman po kayong maging ulyanin. Isa siyang malaking manloloko. Siguradong gumamit lang siya ng kung anong salamangka para lokohin kayo. Bakit naman po kayo naniwala agad? Nakita ko iyon ng sarili kong mga mata. Paano iyon magiging mali? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Mag-usap muna kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Ang lupit mo. Tol. Akala ko dati nagbebenta ka lang ng mga produkto. Hindi ko akalaing nagtuturo ka rin pala ng leksyon. Tayong dalawa. Pareho lang tayong tuso. Malaki ba ang puhunan mo rito?
Barya-barya lang to. Hindi, ano naman kung barya lang. Diskarte ko pa rin iyon. Kung paano ko naibenta. Sige, ipakikita ko sa iyo. Ang galing ko. Iyong katawan kong hindi namamatay. Kahit hatiin mo pa ako sa gitna, mabubuo pa rin ito. Bibigyan kita ng libreng leksyon. Anong ginagawa mo? Tinuturuan lang kita. Lumayo ka sa akin. Tatagain kita. Aalis ka ba o hindi? Nasaan na ang apu-apuhan ko? Mahabang kwento. Masasabi ko lang na, kasalanan ito ng buwan. Ay nako. Lolo, mabuti naman at dumating na kayo. Lolo, ang paborito ninyong apo ay may kinuha para sa inyo. Isang limited edition na therapy device. Sa buong Haicheng, ito lang ang nag-iisa. Iyong nasa itaas nito ay isang Cosmet Light Energy Receiver. Nakakatulong itong iwasan ang Alzheimer's disease. Pinapalakas din ito ang memorya. Mas epektibo ito kaysa sa kahit anong bitamina. Lolo, kapag iniuwi ninyo ito ngayon, Lolo, bibigyan ko pa kayo ng bonus. 2 bote ng Moon Water. Ito. Totoo ba talagang gaya ng sabi mo, na ganito ito kagaling? Syempre naman po. Imported po ito. High-tech ito, Lolo. Isuot ninyo lang sandali at mararamdaman ninyong ang utak ninyo ay sobrang presko na. Gusto nyo po bang kumuha ng isa? Magkano naman ang halaga nito? Ang apo ninyo ay iginawa kayo ng installment plan. Sa bawat hulog, ilang daang piso lang. Kayang-kaya ninyo para ang kalusugan ninyo ay madala ninyo pa uwi. Sige, bibili ako ng isa. Ayos, Lolo. Nako, lagot na. Tingnan mo bilis. Nakuha ang pera sa phone ko, may nag-transfer. Ano ba talagang nangyayari? Sinong gumalaw ng phone ko? Pumunta ako doon sa mataba, pinagamit ko sa kanya ang phone mo. Nakalink na yan sa installment payment. Bumili ako ng therapy device. Kayong dalawa, nandito rin ba kayo para tingnan ang pinakabago naming health product? Huwag ka nang magpanggap, ikaw ang nanggancho sa pera ng lolo ko, di ba? Walang silbi itong basurang ito, Ineng. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Kusang loob na bumili ang lolo mo. May pinirmahan kaming agreement. Legal at maayos ang transaksyong ito. Ayaw na namin ito. Ibalik mo ang pera. Walang refund, kahit 5. At saka, hindi ito basta-bastang produkto lang. Narito lahat ng mga sertipiko. Lisensya sa paggawa ng laruan. Oo nga, manloloko ka talaga, di ba? Bakit ganito? Ang nakasulat na pangalan ay mataba. Paano mo narehistro ito? Ako pa ang tinawag ninyong manloloko. Baka kayo ang manloloko rito. Siya nga, sa harap ng lolo mo. Kung ano-anong milagro ang pinaggagawa, ano bang itinuturo mo sa lolo mo? Katawang hindi namamatay. Ang paraan niya ng pag-utos sa matanda, mas matindi pa kaysa sa akin. Problema namin sa pamilya ito. Huwag kang makialam. Ibalik mo ang pera. Alis, alis, lumayas na kayo. Sabi ng walang refund. Humanda ka sa akin. Alis, labas. Ayaw talagang umamin ng matabang yun. Nakakainis talaga. Matandang makulit. Ang ulya ninyo na talaga. Tatay naman, ang pinakamalaking problema nyo ay ang bilis ninyong maniwala sa ibang tao. Ang mga sinasabi ng sales agent, pinapaniwalaan nyo agad. Tay, tumigil na nga kayo sa pagsasalita. Hindi naman sinasadya ni Lolo. Narinig ko kasi sa matabang yun na itong device na ito ay kayang magpatalas ng memorya. Kaya naisip ko, baka sakaling makatulong ito para bumalik ang alaala ni Deswai. Kapag matanda na ang isang tao, doon mo lang mapagtatanto na ang mga alaala ang pinakamahalagang bagay sa buong buhay natin. Sige na, isuot mo ito, baka may maalala ka na. Ha? Trespassing ka na sa bahay ko, alam mo ba yun? Nandito ako para kumbinsihin kang sumuko. Nakikita ko lang na dahil kumikita ako, naiinggit ka na, baliw ka na ba? Pumunta ka pa rito para manggulo. Akala mo ba ganoon ako kadaling bulihin? Ano? Nandito ako para bigyan ka ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Ito ba ang hinahanap mo? Pinasok mo na nga ang bahay ko, nagagawa mo pa akong bantaan. Kahit masaktan pa kita ngayon, matatawag pa rin itong self-defense. Hindi ito labag sa batas. Sige, saksakin mo ako. Sige na, ituloy mo. Tusukin mo ako, ikaw. Talagang sinaksak mo ako, ha? Patay na ako.
Hello. Pumunta kayo rito, bilis. May pumasok na magnanakaw sa bahay namin kanina. Magnanakaw sana siya ng mga gamit. Habang nakikipaglaban ako sa kanya, hindi ko sinasadyang masaktan siya. Wala na siyang malay ngayon. Excuse me, istorbo lang sandali. Ito. Nakakita yata ako ng multo. Balatan mo naman ako ng mansanas. Anong tinitingin-tingin mo? Alis, alis, alis. Diyos ko, isa kang buhay na milagro. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong pahirapan. Kung ganoon, sumuko ka na sa pulis. Sige, sige, sige. Sesuko na ako. Hello, sesuko na ako. Marami akong nilokong matatanda at kinuha ang pera nila. Aaminin ko ang lahat. Kunin niyo na ako rito. Bilis. Ayoko na talagang manatili rito. Talaga bang hindi ka namamatay? Oo naman. Ay. Naibalik na ang pera. Talaga. Tingnan mo, mabuti naman. Yung pagsuko ng mataba, may kinalaman ka ba roon? Simple lang naman ang ginawa ko. Nag-cosplay lang ako ng kaunti. Anong kino-cosplay mo? Si kamatayan. Iba ka talaga. Sabi ko na nga ba, ikaw yun. May itatanong ako sa iyo. Sabi mo, magaling na doktor ng tradisyonal na medisina si Lolo. Bakit siya naniwala sa mga peking health products na yun? May tumor sa utak si Lolo. Nagreseta siya ng maraming gamot para sa sarili niya, pero walang tumatalab. Nag-aalala na siya ng husto. At ayaw niya rin tayong mag-alala. Siguro dahil doon, kumapit na siya sa patalim. Kahit gaano pa kagaling ang isang tao, may mga bagay talagang hindi na kayang gawa ng paraan. Kaya pala. Bakit ba napakatigas ng ulo ng matandang ito? Kapag dinaan sa dahas, baka bigla na lang siyang mamatay. Kapag dinaan naman sa pakiusap, ayaw talagang makinig. Sinuri ko ang impormasyon tungkol sa pamilya nila, at mukhang may nahanap akong paraan. Anong paraan? Ang apo ni Lolo Luo na si Zhang Suqing, nagpadala ng resume sa kumpanya natin kahapon. Nag-a-apply siya para sa trabaho. Nag-a-apply siya para sa posisyon ng medical assistant. Apo. Nandito po ako para sa interview. Dito po tayo. Binibining Zhang Suqing, kumusta po? Kumusta rin po? Ang kakayahan ng aming KXMH teknolohiya, ay alam ko namang batid nyo na, Binibining Zhang Suqing. Maging sa puhunan para sa pananaliksik, o sa mga kagamitang medikal. Kami ang namumuna sa buong industriya. Kaya nga po dahil alam ko, ang galing ng inyong kumpanya, ay naglakas loob akong magpasa ng resume. Hindi ko akalaing mabibigyan ako ng pagkakataong ma-interview. Nasa amin ang pinakamodernong, mga kagamitang pang-medikal. Ang pangunahing layunin namin ay puksain ang lahat ng sakit. Pero kamakailan, napagtanto namin, na kahit advanced na ang teknolohiya ng kanluran, kadalasan ay sintomas lang ang nagagamot nito. Pampaginhawa lang pero hindi tinatamaan ang pinagmulan. Kaya naman, patuloy kaming naghahanap ng mga eksperto sa tradisyonal na gamot para makipagtulungan. At ang sikretong gamot ni Lolo Luo, ay may sapat na kakayahan, na ayusin ang mismong ugat ng karamdaman. Ang lolo ko po ba ang tinutukoy nyo? Eksakto, nalaman namin, na ikaw ang apo ni Lolo Luo. Pero, maraming taon na ang nakalipas mula nung huling ng gamot ang lolo ko. Paano nyo nalaman ang tungkol sa kanyang sikretong gamot, kahit matagal nang nagretiro si Lolo Luo, sa labas? Ay usap-usapan pa rin ang kanyang galing. Nabalitaan din namin, na hindi pa rin nakakahanap si Lolo Luo, ng karapat-dapat na tagapagmana. Sa totoo lang, kapag nawala ang kanyang sikretong gamot, ito ay para sa buong mundo ng medisina, ay isang napakalaking kawalan. Kaya nyo po ba ako pinatawag? Ay para kumbinsihin si Lolo na ibigay sa inyo ang formula. Susubukan ko siyang pakiusapan. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon yun? Sabihin mo lang, kahit ano. Sa totoo lang, ang lolo ko, kaya siya tumigil sa panggagamot, ay dahil may tumor siya sa utak. Lalong lumalala ang lagay niya nitong mga nakaraang araw. Sana ay, maibigay nyo ang pinakamahusay na pag-aalaga, gamit ang inyong mga modernong kagamitan, at ang mga pinakamagagaling na doktor. Walang problema, itinuturing na kayamanan ng medisina si Lolo Luo. Siyempre, gagamitin namin ang lahat ng aming makakaya, para mapagaling siya. Talaga po. Pangako yan, ha?
Welcome sa pagiging bahagi ng KXMH Teknolohiya. Pero may isa pa po sana akong hiling. Sige, ano yun? Pwede ko bang isama ang kapatid ko para magtrabaho rin dito? Kapatid. Kambal po kami. Oo naman, pwedeng-pwede. Ano ba ang tinapos niya? Ako na ang baalang mag-ayos ng posisyong babagay sa kanya. Ito ba yung sinasabi mong magandang trabahong nahanap mo para sa akin? Ayos, di ba? Ayusin mo ang tindig mo. Magandang umaga.